Ma'am, you may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance pero andun pa rin sa ICBAO nung na-release yung notice of suspension, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So, doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, na sabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR? Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor? Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke? Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo. So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, gano'n na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor. Sinabi ba doon na falsipikado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga? Wala pong ganong findings, Your Honor. Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba? Since what we did is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings about Kasi that. sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi? Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad. Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba? I-clarify ko lang po, kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters. Ganun nga, talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court, tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point are these final. I-clarify ko lang po, yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kaagad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to restitute. Naintindihan natin yon, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a presumption po under joint circular. Misappropriated ba yun? Kindly wrap up. That is a presumption Judge po. Marcos. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular. Kaya nga. Kindly wrap up, Senator Judge Marcos. Yes, Avail of I round am two. done, but I have questions kung may second round. There will be a round two.